It means ang ating Panginoon Kristo ang bida, ang punto, ang sentro ng mga kagalakan at pagdiriwang sa panahon na ito. Kaya dapat sa Panginoon Kristo nakatuon ang ating isipan, ang ating diwa, dahil siya ang bida sa selebrasyon na ito. Siya ang birthday celebrant. Amen? Amen. Kaya binasa ko po yung magandang tema sa ating Ebanghelyo, no? Ito ang palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. So dapat yung sentro ng ating pagtingin, ng ating pagninilay, pagsamba, pagdarasal, pasasalamat, ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Isipin ninyo, kayo yung nagbe-birthday, tapos di man lang kayo pinapansin. Nangyari na ba sa iyo yan? Nangyari niya sa ating Panginoong Kristo, no? Sa Korea, at maging sa Pilipinas, obserbahan natin yung makulay at masaya mga palamuti nasa mga building, no? Ano-ano yung mga design, iba-ibang mga hugis, kaugnay sa Christmas, no? Hindi mo lang maisip, pagtitingnan mo yung mga palamuti na yon, ang baby Jesus, Christmas tree, mabuti pa yung reindeer, at si Santa Claus. Tapos yung nakalagay na mga greeting sila, season's greeting. Ano kaya season's greeting na yan? No? Wala man lang yung pangalan ng Panginoon Kristo. Kahit maging tayo minsan, no? Pag sinusulat natin yung Merry Christmas, di ba? Ano? Merry Xmas. No? Cross out, no? Yung birthday celebrant, no? Yung reason ng ating pagdiriwang, di ba? Mga Christmas cards sa mga nakasulat ng mga tawag diyan, yung mga streamers, mga banners, no? Season's greetings. Ano kaya ang point na kailangan celebration, no? So siguro yung commercial value ng Christmas, kaya sila nakisaya kahit di nila kilala si Jesus, kahit di sila naniniwala kay Jesus, no? Nakigalak din sila. Okay na rin, no? Kung maganda i-direct natin sa tama na direksyon yung pagdiriwang, no? Kagaya ng sinabi ko kanina, ano kayang maramdaman mo pag mayroong malaking celebration, pero yung mga panauhin mo, abala sa party, sa pagkain, sa mga gifts, no? At ikaw ay hindi napapansin. Maaaring yun yung nawala, no? Kaya sa Pilipinas doon mayroong movement, no? Ibalik si Kristo sa Pasko. Dahil parang nawawala at nakakalimutan na si Kristo. Kung titingnan natin, may kopya kayo ng ating misalet. Ano nakalagay na tema? Ang asno sa sabsaban. So, napakahabang reflection tungkol sa asno doon sa sabsaban. Muntik nang tumama, pisala pa rin. Dapat yung sanggol na nasa sabsaban ang kanyang isinulat at pinagnilayan. Hindi yung asno, hindi yung hayop, kundi yung birthday celebrant. No? Ang Panginoong Kristo, sumala pa rin. No? Baka mamaya sa karamihan ng ating mga pagdiriwang sumasala tayo. No? Jesus Christ is the point of Christmas. Without Jesus Christ, Christmas is pointless. Amen? Kaya mga kapatid, yung ating pagbasa ngayon, ating unang pagbasa, pinapakilala yung sanhi ng kagalakan. Sinabi po mula sa aklat ni Propeta Isaias, nagkaroon ng malaking kagalakan ang sangkatauhan, kagaya ng kagalakan sa panahon ng anihan. Diba, during harvest time, panahon ng bonus, panahon ng pagtanggap ng sahod, diba? Naroon yung malaking kagalakan. It approximates the joy of Christmas. Kagalakan katulad ng mga mandirigma na nanalo, no, sa gera, sa digmaan, pinaghati-hati ang nasamsam nila. Naroon yung joy. Anong dahilan ng malaking kagalakan na ito? Dahil ibinigay ang isang anak sa atin at siyang namamahala sa atin. Siya ang kahangahang tagapayo, Wonder Counselor, makapangyarihang Diyos, Almighty, Powerful God,
walang hanggang Ama, Eternal Father, Prinsipe ng Kapayapaan, the Prince of Peace. So, pinofocus ng mga readings, no? Yung attention natin sa bata na isinilang sa sabsaban. Siya yung dahilan ng pagdiriwang, dahilan ng kagalakan, at ipinapakilala yung karangalan ng bata na ito na isinilang, no? Ng taga-pagligtas. Siguro sa atin, yung nakaraang mga siyam na araw, simbang gabi, I think ito yung tamang bagay na ginawa natin, no? Sa ating pagsimba, pakikinig sa salita ng Diyos. Sinusundan natin yung siyam na buwan, no? Siyam na gabi na yon, yung pagsilang, pagdating ng Panginoon Kristo sa sanlibutan, no? Nakataon yung ating pansin sa darating, sa isisilang na tagapagligtas ang Panginoon, no? Doon sa ating mga pagdiriwang, no? Kaya naroon sa tama, no? At tamang punto yung ating ginagawa, yung simbang gabi. Kaya nga lang, maaaring hindi lahat sa atin nakakompleto, no? Sino sa'yo nakakompleto ng siyam na gabi, no? So yung, marami. Yung simbang gabi na yon, yun yung isa sa mga mahalagang regalo natin, aginaldo, no? Sa Panginoon na isinilang, no? Birthday gift natin sa Kanya yon. Bukod sa iba pang mga bagay na maaaring ang inyong binabalot ngayon. Ikalawa, mga kapatid, kung yung bata na isinilang sa sabsaban, ang punto at ang sentro ng ating pagdiriwang, ng ating pagninilay. Ano yung malalim na kahulugan na kaugnay sa buhay natin bilang mga migrants sa batang isinilang sa sabsaban? Mga kapatid, the birth narrative of Jesus Christ is a story of migration, no? Yung batang isinilang sa sabsaban ay nakakaranas na ng buhay ng isang migrant. Diba? Mula sa Nazareth, naglakbay ang pamilya ni Jesus doon sa Jerusalem, sa Bethlehem. Nasa CNN ngayon, mayroong isang reporter ng CNN, naglakbay siya kasama yung asno from Nazareth to Bethlehem. 10 days daw nilang makakaya yon, no? Pero pinalitan na yung unang asno dahil ayaw nang lumakad. Pinalitan ng bago. Yun sa balita, yung asno pa rin yung sentro. No? So, pinapakita yung paglalakbay, no? Ginugunta yung paglalakbay. Pero naroon yung internal migration due to political reasons, no? At naroon yung karanasan ng baby Jesus doon sa Bethlehem. Walang tatanggap sa kanila. Naroon yung anyo ng kakulangan at karukhaan, no? Doon sa anyo ng batang isinilang sa sabsaban kasama ni Maria at Jose. Di po ba ganon din ang buhay na isang migrante? Pagkatapos, in a few days, pinahanap ng hari ni Herod yung mga firstborn children at para papatayin. Kaya lumikas na naman, nag-migrate na naman sa Egypt ang Holy Family. So yung bata na isinilang sa sabsaban ay nakakaranas na ng buhay ng isang migrante, no? Ng isang migrant. Di po ba? Nakikita natin ang ating sarili doon. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig po sabihin nito, na ang Diyos na naging tao, nagkatawang tao, ay nakikiisa sa mga mahirap at sa buhay ng mga migrants. The Lord who was born on Christmas was born in solidarity with the millions of migrant people in the world today. No? Ano ibig sabihin nito? Na nakiisa ang Diyos na isinilang sa buhay at sa paglalakbay ng mga migrante. Ang buhay po ng migrante, di po ba, ay walang katiyakan. No? Kahit di natin alam anong susunod na mangyayari, kahit yung mga karapatan natin bilang tao ay hindi na itataguyod, pero ang Christmas nagpaalala sa atin that God is with us. Kasama natin naglalakbay ang Panginoon. Kahit di mo tiyak anong susunod na mangyayari, kahit ang iyong mga karapatan bilang tao ay hindi na itataguyod ang bansa na yan, andyan, taglayin mo sa iyong puso ang pananalig, hindi ka iwanan ng Diyos, hindi ka nag-iisa, kakampi mo ang Diyos, na buhat ng isinilang siya sa karanasan, sa circumstances ng isang migrant. Amen? Amen. Kaya po, ang Pasko ay isang assurance, no? Sa pananalig, no? Natin, hindi tayo iiwanan ng Diyos.
Ikatatlo, sinabi ng ating Ebanghelyo ngayon,